Yung mga nagrarally, sabi ni Duterte sa mga pulis, ibigay niyo kung anong gusto nila. Alam ng mga pulis yan. Bigyan ng pagkain, sabi ni Duterte, yung mga ralista. Bigyan ng tubig, ayahan nyo sila. Walang bumbero, walang alambre na nakaharang. May nagrally, anong panawagan nila? Bigyan ng lupa. Binigyan ng lupa. Sa Boracay, binigyan ng lupa yung mga katutubo. Anong ginawa ni Marcos? Binawi. Yung mga rallyista, ipinabook sa Manila Hotel. Pinatulog ni PRRD ng maayos. Binigyan ng allowance at pinawi sa kanilang probinsya. Yung PGH, Philippine General Hospital, ipinatawag ni PRRD. Anong sabi ni Duterte? Magkano ang nagagastos nyo sa isang buwan? Anong sabi ng Philippine General Hospital, PGH? 60 million. Sapat na yun. Anong sabi ni Duterte? Bibigyan ko kayo ng 100 million. Natawa ang General Hospital, Philippine General Hospital. Anong sabi? Malaking tulong yun, PRRD. Anong sabi ni Duterte? Hindi. Ang sabi ko, bigyan ko kayo ng 100 million every month. Duterte! Duterte! No to impeachment! Walang impeachment! Dahil ang ginagawa nilang impeachment ay isang katarantaduhan at kabalbalan na impeachment na walang matibay na ebidensya laban sa pangalawang presidente na si Inday Sara Duterte. Yung buang na star witness nila sa House of Representatives na si Madriaga, convicted sa kaso. Bakit ginawang resource person ang isang na si Madriaga? Ibig sabihin, din ang mga congressman na nasa House of Representatives na nagtitiwala kay Madriaga. Bakit nung lumabas ang 18 Marines, hindi pinatawag ng House of Representatives? Bakit hindi ito inimbestigahan? Mas katiwa-tiwala ba si Madriaga ng isang sindikato o yung mga sundalong tumistigo na merong mali-maletang nakawan sa ating gobyerno? Ang dahilan kung bakit ini-impeach si VP Sara ay dahil sa confidential funds na nagkakahalaga ng 125 million. Bakit hindi lumalabas si VP Sara? Bakit hindi sumasagot si VP Sara? Dahil sinabi na ng COA na nagamit sa tamang paraan. Pero ang tanong ng taong bayan sa administrasyon at sa Supreme Court, saan napunta yung 500 billion na pondo ng flood control? 500 billion versus 125 million ni VP Sara. Anong mas malaki? Yung 500 billion o yung 125 million? Pangalawa, yung pondo ng PhilHealth na nagkakahalaga ng 89 billion pesos, pondo ng PhilHealth, saan napunta Bongbong Marcos? Pangatlo, yung pondo ng SS na 62 billion, saan napunta? Pang-apat, yung 250 billion na Maharlika Fund, saan napunta? Anong sabi ni Luistro? Luistro, dahil kay Speaker, may akap! Yan. Dahil kay Speaker, may ayuda! Luistro yan. Dahil kay Speaker, inulan tayo ng baha at pera. Luistro yan. Tapos ang kapal ng muka para tanungin at sabihin, simple lang, pag walang kaso, magpakita at sumagot. Anong sabi mo? What I did, tinago ko ang aking asawa dahil may kaso at wanted. Luistro yan, ang kapal ng mukha mo, pinapaikot-ikot nyo ang tao. Hoy mga congressman, hoy president, John B. Crimolia at lahat ng ahensya ng gobyerno, wala tayo sa panahon ni Dr. Jose Rizal para paikutin ang Pilipino. 2025 na ngayon, Marcos, singot ka pa rin ng singot. Ano ang sabi ng surot? Ano ang sabi ng surot na si John B. Crimolia?
Dahil sinabi ni Mayor si Sebastian Duterte, isang ulo lang ang kailangan, ulo ni Bongbong Marcos. Anong sagot ng surot na si John B. Cremulya? Alam mo kung bakit ko tinatawag na surot? Kasi yung surot mahilig mangagat ng puwit. Nung tinanong ng mga media, yung tagapagsinungaling ng Malacanang na si Claire Castro, ano ba ang desisyon ng presidente? Paano niya riresolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Ano ang sabi ni Castro? Unang putok, ang pangalawang presidente wala sa bansa, nasa ibang bansa. Ang tanong ng taong bayan, paano riresolbahin ang pagtaas ng produktong langis? Hindi kung saan si Sara. Ang administrasyon natin ay walang pakialam sa ating panawagan. Ang Pilipinas ay nangunguna sa may pinakamataas na presyo ng produktong langis dahil sa buwis na pinapataw o sinisingil ng ating gobyerno. Habang yung mga taga-ibang bansa, nagbibigay sila ng subsidiya para pababain ang produktong langis, ang ating bansa naman ay nagpapataw ng 12% na VAT o value added tax na siyang dahilan kung bakit napakamahal ng langis sa atin at napakahirap sa atin ngayon. Si Congressman Leandro Lebiste, hinihingi niya at nagsulong siya ng batas na ibaba o suspindihin ang produktong langis o kahit man lang ibaba yung 12% from 12% to 10%. Ano ang ginawa nila Ralph Recto? Ano ang ginawa ng administrasyon? Huwag suspindihin ang value added tax dahil malaki ang mawawala sa gobyerno. Ibig sabihin, ayaw ni Bongbong Marcos. Kaya patuloy yung pagtaas ng bilihin sa atin. Ang administrasyong Marcos, malinaw na wala silang kakayahan magbigay ng ayuda. Nagbibigay na nga lang sila ng ayuda, 5,000, may nahimatay pa, 13 hours, pumipila yung tao. 24 hours nakapila yung tao. Bakit pinapahirapan? Samantala nung panahon ng pandemic, si Rodrigo Roa Duterte, walang trabaho, walang labas. May nagutom ba? May nagutom ba? Pandemic yan, BBM. Ikaw, walang pandemic. Bakit mas masahol pa sa pandemic yung krisis na kinakaharap ng mamamayang Pilipino? Itigil mo ang pagsingot mo para makita mo yung paghihirap ng mamamayang Pilipino. Para makita mo yung sigaw at marinig mo ang sigaw ng taong bayan. Bigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan, ang dami na namang natawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkus, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga Bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok ng mga lutang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga nirep ng mga adik, yung mga pinagpapapatay ng mga adik, pinagre-rep ng mga kriminal tapos pinagtataga at inilagay sa drum. Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Renico, nag-ingay ba kayo sa mga batang pinagpapatay ng mga sindikato at adik? Bakit concern na concern kayo
sa buhay ng mga kriminal at adik. Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay. Nung panahon ni Noynoy Aquino, naupo si Duterte, kahit alauna gabi umuwi ang estudyante, set na nakakarating sa kanilang bahay. Bakit? Ano ba ang advocacy ni Duterte? Transparency, accountability, justice, peace and justice and security. Bukas ang gobyerno nung panahon ni Duterte. Yung mga nagrarally, sabi ni Duterte sa mga pulis, ibigay niyo kung anong gusto nila. Alam ng mga pulis yan. Bigyan ng pagkain, sabi ni Duterte, yung mga rallyista. Bigyan ng tubig, ayahan nyo sila. Walang bumbero, walang alambre na nakaharang. May nagrally, anong panawagan nila? Bigyan ng lupa. Binigyan ng lupa. Sa Boracay, binigyan ng lupa yung mga katutubo. Anong ginawa ni Marcos? Binawi. Yung mga rallyista, ipinabook sa Manila Hotel. Pinatulog ni PRRD ng maayos. Binigyan ng allowance at pinawi sa kanilang probinsya. Yung PGH, Philippine General Hospital, ipinatawag ni PRRD. Anong sabi ni Duterte? Magkano ang nagagastos nyo sa isang buwan? Anong sabi ng Philippine General Hospital, PGH? 60 million. Sapat na yun. Anong sabi ni Duterte? Bibigyan ko kayo ng 100 million. Natawa ang General Hospital, Philippine General Hospital. Anong sabi? Malaking tulong yun, PRRD. Anong sabi ni Duterte? Hindi. Ang sabi ko, bigyan ko kayo ng 100 million every month. Buwan-buwan nagbibigay ang administrasyong Duterte ng 100 million para sa Philippine General Hospital. Ubusin mo yan sa pasyente, sabi ni Duterte. Ibili mo ng gamot yan, sabi ni Duterte. Anong ginawa ni Marcos nung napalit siya? 0% ang natira sa PhilHealth. Kaya ang daming nakapilang may rayuma, ang daming nakapila na senior citizen, ang daming buntis na hindi maoperahan dahil 0% ang PhilHealth. Ano ang sabi ni Duterte? Kawawa naman ang mga tricycle driver. Kawawa naman ang mga jeepney driver. Every 5 months, nagpaparenew ng driver license. Gawin nating 10 years ang passport pati license. Di ba tumaas? Di ba naging 10 years? Ano ang sabi ni Digong? Kawawa ang mga pulis. Kawawa ang mga sundalo. Kawawa ang mga guro. Ang baba ng kanilang sahod. Itaas nga natin. Tumaas ang sahod ng pulis, pati ang sundalo, pati ang mga teacher. Ngayon, pinoproblema ni Marcos kung bakit kulang ng guro ang ating bansa. Dahil yung mga teacher, pagkatapos nilang mag-aral ng EDOC, mas pinipili nilang mag-abroad dahil dito wala silang sinasahod. Diba? Kaya ngayon, ang laki ng problema ng administrasyon. Ang taas-taas ng ating gobyerno. Pag nag-apply ka ng construction worker, ang daming pinapahanap. Ang daming Pilipinong walang trabaho. Siguro mga 25% lang ang may trabaho sa Pilipino. Kaya ngayon, tayo ay nananawagan sa kataas-taasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas na magdesisyon kayo sa aming isinumiti sa inyo na pirma ng Pilipino upang sa gayon marinig namin kung ano ang inyong desisyon sa pagnakaw at pagkidnap sa ating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ang Pilipino ay hindi pumapabor sa ginagawang impeachment sa kay BP Sara. Pangatlo, ibaba ang lahat ng bilihin sa ating bansa at ibalik nila ang mga ninakaw nila at ipakulong ang lahat ng mga politikong magnanakaw. Maraming salamat sa inyo and thank you very much sa ating kaibigan na si Surot Jan Bicrimulya, grupo ng manunupa, bakla. Palakpakan po na